Happy birthday po. Bakit naka-smile yung iba? Hindi nyo ba alam kung kaninong birthday ngayon? Birthday ng ating simbahang Katolika. Kaya pakibati naman, happy birthday po. Kailan nangyari nga kung birthday may taon? Anong taon nangyari ito? Anong year yung birthday? Hindi alam ng karamihan. Anong taon? Anong taon na itatag ang ating simbahan? Year 33. Di ba nangyari ito 50 days after Jesus' resurrection? Nangyari ang Pentecost. Nangyari ang kapanganakan ng ating simbahan. Ibig sabihin, ilang taon na ang ating simbahan ngayon? Ilang taon na? Di pa rin alam. 1,993 years old na po ang ating simbahan. Ganon katagal. Ganon katanda. Na sa katagal nito, napakarami ang sumubok na pabagsakin ito, inusig. Kung titingnan natin sa kasaysayan, napakaraming beses, napakaraming makampangyarihang mga tao ang sumubok na pabagsakin ang simbahan na ito. Pero hindi sila nagtagumpay. Bakit? Dahil ang simbahang ito hindi nagre-rely sa tao. Hindi tinatag ng tao, kundi ang mahal na poong Jesus Nazareno ang siyang nagtatag nito. At ang simbahang ito ay pinoprotektahan ng Espiritu Santo. Kaya nga ngayon, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pentecostes, kung saan bumaba sa mga apostol ang Espiritu Santo. Ano ba itong Pentecostes? At ano ang naging epekto nito sa mga buhay ng mga alagad ng mahal na poong Jesus Nazareno? Ang mga pagbasa natin ngayon ay tutulungan tayo para mas maintindihan ano ang naging buhay ng mga alagad before ang Pentecostes at ano ang kaibahan after ng Pentecostes. Di ba kung maaalala natin, nung panahon na hinuli si Jesus, ano ang nangyari sa kanyang mga alagad? Di ba nagsitakbuhan ito? Nagsitago dahil sa sobrang takot. Na pati si Simon Pedro, ang kanilang leader, itinatwa si Jesus ng 3 beses. Mula nung hinuli hanggang sa ipinako at namatay si Jesus sa krus. Mula noon, ang kanyang mga alagad ay lagi nang namumuhay sa takot. Lagi na silang nagtatago dahil baka gawin din sa kanila ang ginawa sa kanilang guro. Kaya nga kung napansin natin sa gospel ngayon, in-emphasize ng evangelist, ng writer ng gospel, na nung nagkakatipon ang mga alagad sa isang bahay, hindi lang niya sinabi na nagkakatipon sa loob ng bahay. In-emphasize pa nito na nakapinid ang pinto. Na tuwing sila ay nagkakatipon, sinisiguro nila na nakasara, nakalak ang mga pinto. Dahil sila nga ay namumuhay sa takot.
sila ay nagtatago. Ngunit nagbago ang lahat ng ito nang bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na dinescribe sa first reading na wari mga dilang apoy. At sa gospel, nang hingahan sila ni Jesus at sinabihan, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Mula nung nangyaring ito, ang mga alagad na sobrang namuhay sa takot, nagkaroon na ng pambihirang tapang. Ang mga alagad na laging nagtatago, naglalak ng pinto. Nung matanggap nila ang Espiritu Santo, nagsilabasan na sila. Pumunta na sa mga daan para ipahayag ang tungkol sa muling nabuhay na si Kristo. Nagkaroon na sila ng pambihirang tapang. Hindi na sila natatakot na kahit alam nila na kapag nagpatuloy sila sa pagpapahayag tungkol kay Jesus, pwede rin silang hulihin, pahirapan at patayin. At yung iba nga, tinatakot na sila. Pinapatigil, pinapatahimik. Pero hindi na nila alintana ang lahat ng ito. Naging matatag na sila. Naging mature na sa pananampalataya. Hayagan na nilang pinapahayag ang tungkol sa mabuting balita. Nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. At nung araw ding iyon, 3,000 members, mga bagong miyembro, ang naging membro ng pananampalataya kay Kristo. Ito ang epekto ng Espiritu Santo, ang unang namumuhay sa takot. Nagkaroon ng pambihirang tapang at handa ng manindigan para sa katotohanan, para sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang Pentecostes ay hindi lamang pangyayaring naganap noon. Tayo rin natanggap na natin ang parehong Espiritu Santo. Kailan nga natin natanggap? Nung tayo'y binyagan. At pinatatag pa ito nung tayo'y kumpilan. Nung natanggap ito ng mga apostol, kitang-kita, halatang-halata ang epekto nito sa kanilang buhay. Sa ating pamumuhay kaya, makikita ba ang Espiritu Santo na ating tinanggap? Nabubuhay na ba tayo bilang mga taong pinalakas at binago ng Espiritu Santo? Naging mga Katoliko na ba tayo na handang manindigan sa kung ano ang tama, ano ang totoo, at kung ano ang tinuturo ng mahal na poong Jesus Nazareno? Lalong-lalo na sa ating kapanahunan ngayon, iniimbitahan tayo na manindigan sa kung ano ang katotohanan. Nakagaya ng mga apostol, maging handa tayong ipahayag kung ano ang naaayon sa turo ni Kristo. Kaso ang problema, karamihan sa atin ayaw magsalita dahil natatakot tayo na kutyain, punain, o di kaya i-criticize tayo. At di ba ganito nga ang nangyayari sa ating mga church leaders ngayon? Every time na ang kanilang mga sinasabi at nakakalungkot isipin na mga Katoliko pa mismo ang unang nagki-criticize sa ating mga leaders. Every time na ang kanilang sinasabi ay hindi pabor sa isang grupo o isang tao na kinakampihan ng mga Katoliko. Mas kinikriticize natin
ang ating mga obispo kaysa sa ibang mga tao na alam naman natin na ang sinasabi, ang paninindigan at mga ginagawa ay hindi naaayon sa turo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, inaanyayahanan tayo ng kapistahang ito. Suriin natin ang ating mga sarili. Naninindigan ba talaga tayo para kay Kristo? Nasa kanino talaga ang ating loyalty ngayon? Ano ang ating priority? Handa ba tayong manindigan para sa katotohanan kahit marami ang hindi ito magugustuhan? Maging kagaya sana tayo ng mga apostol. Natanggap na natin ang Espiritu Santo. Ipakita sana natin sa ating buhay ngayon na hindi na tayo natatakot, kundi naging mga mature na tayong Katoliko, handang manindigan sa kung ano ang tama at katotohanan. Dahil ang mahal na poong Jesus Nazareno at ang kanyang mga turo ang ating priority at nasa kanya ang ating loyalty. Amen.